Rimulya, lagot na ang huling alas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at nakakagulat dahil uupo siya hanggang 2032. Yes, you heard it right mga kaibigan. Kahit pagkatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, ano ang magiging epekto nito sa ating bansa? Ngayon talaga, ibang standard ang lalagay natin dito at wala tayong sisiluhin. Pag may dumating na impormasyon na dapat imbestigahan natin, tatawagin natin lahat ng merong poder para mag-disclose ng information tungkol sa mga kasong fina-file at gagamitin natin ang impormasyon pa sa korte para usigin yung mga lalabag sa batas at magmamalabis sa kanilang mga responsibilidad. May alam ka bang sekreto na kahit gustuhin mong makalimutan, hindi mo kayang itago kapag ang ebidensya na mismo ang kumakatok sa pintuan mo? Lagot, dahil nito lamang may bagong tauhang pumasok sa eksena. Hindi artista, pero siya ang bida sa tunay na drama ng kapangyarihan. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Simula ng bagyo, katatapos lang niyang manumpa sa harap ni Justice Marvic Leonen, pero halata sa tono ng boses ni Rimulya, hindi siya uupo para lang sa tsaa. Sabi niya, continuous trial, walang delay, walang sinisino. Ang talagang gusto natin gawin, ulitin ko, kompleto ang ebidensya. Pag final, ready for trial, at hihingi tayo, kanina pinag-usapan namin ni Senior Associate Justice Leonen, na continuous trial talaga. Para wala nang delaying tactics na pwedeng umiral na matulog ng matagal itong mga kasong to. Kailangan dito tuloy-tuloy ang daloy ng kaso. Simple lang pakinggan, pero mabigat kapag narinig ng mga nasasangkot sa flood control projects corruption. Kasi kung tutusin, ito ang mga proyektong dapat pumipigil sa baha. Pero bakit tila pera ang umaagos hindi ang tubig? Ang plano, Rimulya vows to take the flood control cases straight to the sandigang bayan. Siyempre, kinakailangan tingnan natin yung mga pending na kaso. Alamin natin kung yung aging ng kaso, kung paano umaandar sa opisina para maglalagay tayo ng mga patakaran para maging mabilis ang takbo ng lahat. Hindi raw dahil gusto niyang ipakita na may pinapanigan siya, pero dahil gusto niyang ipakita na wala siyang kinatatakutan. Sino man, kahit senador, kahit kamag-anak, ang tanong, kasama ba rito ang mga malalapit kay Pangulong Bongbong Marcos? Tahimik muna si Rimulya, pero may isang linya siyang nagpatili sa mga nagmamasid. Wala tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba nating i-deny ang ebidensya? At doon na palingon ang lahat. Kasi pag sinabi mo wala tayong choice, hindi ibig sabihin may tatamaan. Ngayon talaga, ibang standard ang lalagay natin dito at wala tayong sisiluhin. Pag may dumating na impormasyon na dapat imbestigahan natin, tatawagin natin lahat ng merong poder para mag-disclose ng information tungkol sa mga kasong fina-file at gagamitin natin ang impormasyon pa sa korte para usigin yung mga lalabag sa batas at magmamalabis sa kanilang mga responsibilidad. Ang baliktanaw. Naalala mo pa ba ang Pharmaly scandal? Sir, nire-request po ni Senator Gordon na buksan niyo po ulit, silipin niyo po ulit yung issue po ng Pharmaly. Sisilipin natin yan kasi nga parang nalimutan na ibaon sa limot, pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga gantong kaso. Akala natin tapos na yun, pero ayon kay Rimulya, will take a second look. Hindi raw siya basta tatanggap ng mga papel na iniwan ng kanyang predecessor. Ang ibig sabihin, may mga kulang pa, may mga dapat pang umangat sa liwanag. Therefore, akala ng ilan ay sarado na ang kabanata. Nagkakamali sila kasi binubuksan ulit ni Rimulya ang pinto ng mga kasong pilit isinara. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon. May naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Ito kailangan bisitahin natin. At ito ang nakakagulat, ang bagong simula ng transparency. Hindi lang yun, siya rin ang nagbabalik ng SAL and Transparency, ang dokumentadong kay tagal nang binabantayan ng publiko. Pero naging parang classified file sa ilalim ni Martires. Rimulya plans to reverse the restrictions, pero may twist. Lalabas ang SAL-N, therefore may redactions, may filter, pero at least lalabas. Kasama na dito ang mainit na pinag-uusapan sa mga kaso na nakabinbin sa ombudsman ni Vice President Sara Duterte. Sara Duterte. Hindi, ang gagawin natin dyan sa SAL-N issue, hindi lang isa yan, lahat yan i-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Tapos, syempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Kasi baka mamaya maging political noise lang yan at maging poison lang, baka naman dapat pag-isipan natin ulit yan. Kaya, kasi information is power, di ba? Pero with great power comes great responsibility. Dapat responsible tayo sa information na nakukuha natin. Kung tutusin, ito na siguro ang pinakamaingat pero pinaka
mapangahas na hakbang ng administrasyon dahil sa sandaling mabuksan ang SALN, pwedeng mabuksan din ang mga sekreto ng yaman ng mga taong naglilingkod sa ating pamahalaan. Makukuha yan, hindi tatagal ang panahon. Inaayos ko lang talaga, pinag-iisipan lang at pag-uusapan pa ng kaunti pa yung mga patakaran na gagawin natin sa pagre-release ng information. At siya, ang huling alas ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami ang nagulat ng italaga si Remulla. Bakit siya? Simple lang, loyalty tested but with an independent streak na kayang bumangga kahit sa malapit sa palasyo. Kaya sabi ng mga marunong magbasa ng galaw, ito na ang huling alas ni Pangulong Bongbong Marcos, ang ombudsman na kayang linisin ang mesa. Hanggang 2032? Yes, you heard it right. Ayon sa Rappler, uupo siya hanggang 2032 at ito talaga ang kanyang katungkulan. Pero kung ang paglilinis ay umaabot sa mismong paligid ng palasyo, handa ba ang administrasyon? Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay lang ang malinaw. Kapag sinabi ni Ombudsman Remulla na tuloy-tuloy ang kaso, ibig sabihin may tatawid sa sandigang bayan. At kung mangyari yun, kaninong pangalan kaya ang unang lalabas sa headline? Lagot, dahil minsan ang tunay na bagyo hindi mula sa langit, kundi mula sa loob ng gobyerno mismo. At naalala mo ba ang tanong sa simula, may alam ka bang sekreto na hindi mo kayang itago kapag ang ebidensya na mismo ang kumakatok? Ngayon, alam mo na kung sino ang kakatok, si Remulla. At sa oras na yun, kahit sino pa, lagot na. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng ingay ng kaso, kapangyarihan at paghahanap ng hustisya, may paalala ang ating Panginoong Diyos tungkol sa mas mahalagang bagay ng kautusan, justice, mercy, and faithfulness. Matthew 23 verse 23. Oo, kailangan ng pananagutan ng tao, pero gitna kailangan ng pusong binagot ng ating Panginoong Kristo na marunong ng awa at katotohanan, kahit habang nilalantad ang katotohanan sa korte ng tao. Therefore, lumapit tayo sa korte ng langit, sa biyaya at pagmamahal ng ating Panginoon Jesus, sapagkat sinabi niya, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." Matthew 11 verse 28. Kaibigan, lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus ngayon. Isuko natin sa Kanya ang bigat ng loob at takot, pati ang mga lihim. Tinatanggap ka niya. May pag-ibig, may biyaya, may awa, at may makatarungang hustisya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo. Kayo ang tunay na makatarungan at mahabagin. Linisin po ninyo ang aming puso at ituwid po ninyo ang aming mga landas at punuin po ninyo kami ng pag-ibig ng aming Panginoon Jesus upang mamuhay kami sa katotohanan, awa at hustisya. Tulungan niyo po kami maging ang aming bayan na yakapin ang katapatan at kapayapaan na masusupungan lamang namin sa aming Panginoon Jesus. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyong kabutihan sa amin at tulungan niyo po kaming laging sundin ang inyong pong mga utos. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.